Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang matapos ang lahat ng inig at hinihingal, napasandal si Alexandra sa dibdib ni Gilbert. Dinig na dinig niya ang marahas na paghinga nito gaya din ng sa kanya. Nanatili sila sa ganong ayos ng ilang sandali bago siya nito marahang tinulak palayo dito. At dahil nanginginig ang kanyang mga tuhod, dumaos-dos siya sa sahig. Sandali siyang tiningnan ni Gilbert bago, "Whore!" Ano ito tuloy ang lumabas ng kanyang silid, di alintana ang kahubdan nito. Wala sa sariling niyakap ni Alexandra ang sarili. Unang gabi pa lang gano'n na ang nangyari. Paano niya magagawang tiisin ng mga susunod pang gabi? Naisip niya si Angelo, ang Digia Electronics at ang mga empleyadong umaasa sa kanilang kumpanya. Maging ang iba pang pagkakautang ng kanyang pamilya na binayaran na rin ni Gilbert. Tunay na pinaglaho ni Gilbert ang kanyang problema dahil sa pagpaig niya sa kanilang kasunduan. Kapalit noon ang muling niyang pagpapakababa, ang muling niyang pagtitiis at ang muling paghihirap ng kanyang damdamin. Tama nga si Gilbert, she is a whore. Binenta niya sa asawang kanyang buong pagkatao, kapalit ng pera. Pera na siyang sagot sa kanyang mga suliranin. Inayaan pa muna ni Alexandra ang sariling umiyak. Nang sandaling humupa ang kanyang panginginig, pinilit niyang sariling tumayo at muling dumiretso sa banyo. She took her time showering this time. Nakatulong ang hot bath sa pagpapakalma niya sa sarili. Matapos muling maligo, kumuha siya ng damit sa closet at basta na lang sinuot ang mga yon bago dumiretso sa kama. Pagod na ang kanyang isip at katawan. Walang bali na sa kanya kung naroon ulit siya sa dati niyang silid. Ang gusto na lang niyang mangyari matulog at panandali ang kalimutan ng mga nangyari sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Subalit mailap pati ang tulog. Bigo iyon sa pagdalo sa kanya at gaya namang nakalipas na gabi. Sa 3 taong nagdaan muli, dinalaw ni Alexandra ng mga mapapait na alaala na nakaraan. 8 years ago. Pagod na binagsak na maglalabing-6 na taong gulang na si Alexandra ang sarili sa bunk bed ng retreat house na tutuloyan nila ng 3 araw para sa retreat ng Student Council Officers ng St. Benedict University. Sa totoo lang, ayaw siyang pasamahin doon ng daddy niya. Baka raw kasi delikado at may mangyari sa kanya. Subalit di naman po pwedeng siya lang mga officers ang wala. Lalo pat siyang junior high representative. Silang 2 ni Belle. Kailangan siya doon. Kaya naman nakiusap siya talaga sa ama na payagan siya. Pinakiusapan din niya ang kanyang madrasta na si Eileen na tulungan siya sa pagkumbinse sa ama. Mabuti na lang pumayag din sa huli ang daddy niya. Subalit sa haba ng ibiniyahin nila, halos 5 oras din. Parang gusto niya tuloy magsisi na sumama-sama pa siya roon. Di may nakita akong trail na patungo sa Borol. Malapit doon sa may lake. Puntahan natin mamaya. Arang kaibigan na si Belle. For sure, okay mag-selfie doon. Bumuntong hininga si Alexandra. Tinatamad siyang mamasyal. Ang gusto na lang niya sanang gawin magpahinga at itulog ang natitirang oras ng hapon sakto sa pagising niya mamayang hapunan. Kaya lang alam niya, kukulitin siya ni Belle. Patamad na bumaling si Alexandra sa kaibigan. "Bukas na lang, Belle. I'm beat." Nakalabi niyang sabi. "Hay nako, wag kang patatalo sa katamaran. Hindi tayo nagpunta dito para lang sa reflection ng trip ng school director natin. Nandito rin tayo para mag-enjoy. Kaya tumayo ka na dyan para maakit na natin yung trail. Baka mamaya maunahan pa tayo." Annabelle, tuluyan ang hinawakan ng magkabilang kamay ng kaibigan at hinila ito patungo sa kama. Wala nang nagawa pa si Alexandra kundi ang magpatangay sa kagustuhan ni Belle. Ilang sandali pa binabagtas silang 2 daan patungo sa lake. Naabutan nila doon ang iba nilang kasama, maging mga turista na nagpapapicture. Kalmante ang tawa at sadyang matingkad ang pagkakabughaw ng panahong iyon. Kaya di na rin nagpahuli pa ang magkaibigan at kumuha ng retrato nilang 2 gamit ang cellphone ni Belle. Di niya kasi nadala ang kanya. Matapos magpicture sa may lawa, dumiretso na sila sa trail. Inakyat ng tuluyan ang burol. Makapal ang mga halaman sa pagkabilang gilid ng trail. Meron ding bangin na kung di mag-iingat ang daraan, talagang mahuhulog sa ibabang puno na mas marami pang naglalakihang puno at ligaw na halaman. Bahagya pang nanginig si Alexandra nang sadyang silipin ang ibaba ng bangin. Siguradong malubhang masusugatan ng kung sino mang mahuhulog doon. Naisip niya,
Nagpatuloy sa pag-akit ng burol ang magkaibigan hanggang sa marating nila ang tuktok nun. Wow, ang ganda talaga dito. Bulalas ni Belle. Umakit pa sa view deck para lalong makita ang kabuuan ng lugar. Ipinaikot ni Alexandra ang tingin. Mula doon, tanaw niya ang buong lake, ang retreat house na kanilang tinutuluyan maging ang karatig bayan. Mabilis silang kumuha ng mga retrato bago nagunahang bumaba ng trail dahil nag-text na ang advisor nila sa student council. Hinahanap silang dalawa. Nasa retreat house na silang dalawa ni Belle nang mapansin Alexandra na nawawala ang kanyang bracelet. Yun ang huling regalo ng mommy niya sa kanya bago to pumanaw. Importante yun sa kanya at hindi niya maaaring maiwala. Tinanaw niya ang daan pabalik sa Maylawa. Marahil nawaglit niya iyon habang patakbo silang bumabalik sa retreat house. Alanganing bumaling sa kaibigan sa Alexandra. Papasok na to sa may mess hall para sa kanilang snacks. Belle, akit lang muna ako sa kwarto, gusto ko mag-shower, sabi ng dalaga. Sige, pero bilisan mo ha. Alam mo namang hindi ko feel makipag-usap sa ibang mga kasama natin dito. Sagot ni Belle bago tuluyang pumasok sa mess hall. Nang masigurong hindi na siya nakikita ng kaibigan, patakbong lumabas ng retreat house si Alexandra at bumalik sa Maylawa. Habang maingat na tinitingnan ang daan, inaasahang makikita niya roon ang kanyang nawawalang bracelet. Subalit hindi niya yon nakita sa Maylawa. Napilitan tuloy siya na umakyat patungo sa may trail. Malapit siya sa may tuktok na makita ang isang malaking bagay sa tuktok ng bangin. Halos mapalundag sa saya si Alexandra na makitang yon ang kanyang nawawalang bracelet. Mabilis na yung inabot habang nakakapit sa handrail ng trail. Subalit na makuha niya na yon, may nakita siyang isang bulto sa ibaba ng bangin. Nakasadsad ang katawan nito sa pagitan ng mga nakausling ugat ng mga punong kahoy. Kita pa niya ang bakas sa mabuhay na lupa sa nangyaring pagbagsak nito roon. Agad na nagpanik si Alexandra. Tinanaw ang retreat house at ang lalaking naroon sa ibaba ng bangin. Mabilis na naging desisyon niya. Muli niyang kinabit sa braso ang kanyang bracelet bago maingat na bumaba sa may bangin. Pinagkapitan ang mababang sanga ng ugat ng mga halaman at puno. Nang marating niya ang baba, ay tinanaw niya ang trail. Sigurado siya lampas 20 metro ang lalim ng bangin. Natatakot man, humakbang siya papalapit sa taong nakanduse at tila wala nang malay. Nang tingnan niya, agad na napasinghap ang dalaga. Nang makitang si Gilbert Romualdez iyon, ang kanilang student council president. Kumabog ang dibdib ng dalaga. Bakit hindi? Matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Gilbert. At sa nakikita nito sa ganoong kalagayan ay talagang nagpakaba sa kanya. Maingat niyang tinihaya si Gilbert. May sugat ito sa ulo. Mahinang umungol. Gilbert, sandali lang. Hihingi ako ng tulong. Sabi niya bago sinubukan tumayo. Subalit inabot ni Gilbert ang kanyang kamay. Tulong! Nangihinang sabi pa nito. Oo, magtatawag ako. Sabi niya bago tuluyan tumayo. Di na namalayang nahablot ni Gilbert ang pinakaingatang bracelet. Mabilis na umakyat si Alexandra pabalik sa trail, diretsyong nagtawag ng tulong sa may retreat house. Bago gumabi ng araw na yon, Gilbert was airlifted back to the city. Nakoma ito dahil sa tinamong sugat ng ulo. Palihim na itong binibisita araw-araw. Binibigyan ng mga hand-painted postcards na siya mismo nagpipinta, na ang inspirasyon ay mula sa gamit ng kanyang ina. Subalit nang magising si Gilbert, ni wala siyang nakuhang pasasalamat mula sa ginawa niya. Napunta lahat ng puri at pasasalamat kay Rose Ann, ang representative ng Senior High Department at naunang dumalo kay Gilbert. Kesa sa rescue team na tinawag niya, at ang masaklap, nakita na lang niya isang araw, suot-suot na ni Rose Ann ang kanyang nawawalang bracelet na regalo mismo ng kanyang ina. Present day. Mataas ang araw na magising si Alexandra kinabukasan. Hindi sapat ang kakaunting oras na kanyang itinulog upang makapagpahinga siya ng maayos at mabawi ang lakas. Lalo pat muli siyang binabagabag na masasakit na alaala kagabi. Idagdag pa ang pananakit, pareho ng kanyang pagkababae dahil sa marahas na pag-angkin ni Gilbert sa kanya kagabi. Her shoulders and arms also hurt. Kung siyang masusunod ayaw niyang bumangon, subalit may mga dapat pa siyang ayusin sa opisina para sa official transfer of rights and ownership ng Digea Electronics sa BRC.
Kailangan din niyang kausapin si Gilbert tungkol sa pag-retain ng lahat ng empleyado ng Digea Electronics. That would be her last act as the interim CEO of her father's company. Naghintay pa ng ilang sandali si Alexandra bago tuluyang tumayo mula sa kama. Dumiretso siya sa banyo at naligo. Kapagka nagpalit na isang white tailored dress mula sa kanyang closet. She partnered it with the black designer pumps. Pagkatapos noon, maingat siyang lumabas ng silid. Sinigurong wala sa hallway si Gilbert. Bago naglakad patungo sa guest room kung saan naroon ang kanyang bag. Pagdating niya roon, nakita niya na ang iba pa niyang personal items na naiwan niya sa mansyon. Now she doesn't need to go to her room just to get clothes. Binuksan niya ang kanyang bag at tiningnan ang kanyang cellphone. She had at least more than 20 missed calls and hundreds of messages. Karamihan sa mga yon mula kay Belle. Marahil nangangamusta. Mabilis na ibinalik ni Alexandra ang cellphone sa kanyang bag bago tuluyang lumabas ng silid. Habang pababa ng hagdan, naisip niyang tawagan si Marco para maihatid siya nito sa opisina. Plano niyang pagkatapos may ayos sa mga gamit niya sa opisina at makausap si Gilbert, gusto rin niyang i-treat si Angelo sa paborito nitong fast food. Kailangan din niyang kausapin ng kapatid sa bago nilang setup. Nag-aalala siya na baka lagi siya nitong hanapin. Gusto niyang masigurong naiintindihan ng kapatid ang lahat. Ayaw na nitong mag-alala. Matalino man ang kapatid niya, alam niya, may intindihan nito ang lahat. Subalit nasa puno pa lang siya ng hagdan. Naririnig na ni Alexandra ang pamilyar na boses ni Gilbert sa may lanay. I know, but that's who she is. That's the truth. Deal with it. Rose Ann? Bumigat ang dibdib ni Alexandra nang marinig ang pangalan ni Rose Ann. Ang babaeng paulit-ulit umaagaw sa posisyon niya sa buhay ni Gilbert. Ang babaeng nakakala ni Gilbert na siya nagligtas dito nang malagay sa alanganin ng buhay nito. Ang babaeng patuloy siyang pinipintahan ng pagkatao niya ng mga kasinungalingan upang lalo siyang kamuhian ni Gilbert. At higit sa lahat, ito ang babaeng mahal ni Gilbert. Maingat siyang bumaba ng hagdan. Muling pinanood ang pakikipag-usap ni Gilbert kay Rose Ann. I am busy right now. I'll just call, okay? I have to go, ani Gilbert. Bago tuluyang tinapos ang tawag. Pumihit paharap sa kanya. Bumakas ang gulat sa mga mata ng binata na makitang nasa ibaba ng hagdan si Alexandra. Tinatanong sa sarili kung gaano na ito katagal na naroon at kung may naririnig kaya itong hindi dapat. Finally, you're awake. I've been waiting for you to calm down for ages. Ani Gilbert, humigop ng kape mula sa mug na nakapatong sa garden set na ito mismo ang nagtimpla. He needs to do that to distract himself from thinking all the inappropriate things. His mind was thinking now that Alexandra is in front of him again. The very reason why he slept late and still woke from the damn break of dawn. Marahas ang ginawa niyang pag-angkin dito kagabi. It wasn't the plan, but it angered him knowing there were only other men in her life beside him. Inamin ito yon mismo kagabi. He planned to give her the benefit of the doubt knowing na lumabas sa background investigation na pinagawa niyang wala namang nakarelasyon ng asawa maliban sa kanya. But Alexandra confessed at the height of their sexual encounter. He was on edge instantly. For the life of him. He doesn't know why. He doesn't know still. Maybe that's how good Alexandra is. She entangles most men with her lies and pretensions, pulling them to her web of lies and evil intentions. Subalit hindi gaya ng ibang lalaki, he is the president of BRC, one of the most powerful companies in the country and in Asia. His logic is impeccable. Alexandra will not make a fool out of him. It doesn't remember the first night in bed, well, most of it. At kagabi, nakuha nito ang curiosity niya habang inosente itong pumipili ng damit at wala nang ibang isuot kundi ang roba. He lost for her lack of better term. He had all the damn right to take her. Asawa niya si Alexandra. Ito ang magiging ina ng kanyang magiging anak na kailangan niya para makuha ng buo ang kanyang mana. At kagabi, panandalian niyang kinalimutan ang kasalanan nito sa kanya just to satisfy her curiosity. And then, she just had to confess about the other men. Shit. That drove him mad instantly. He took her rough and said not nice things to her. Pinagsisihan din niya iyon nung nasa kwarto na siya, but pride dictated him not to say sorry. At ngayon, nasa harap niya na ulit ito.
all fresh. He only had a little sleep last night because, curse him, he still wants her. Nakailang beses nga siyang naligo kagabi, maging kaninang madaling araw upang maibsan lamang ang pagnanasa niya sa asawa. But he will freeze over bago malaman ni Alexandra na nangyari yon sa kanya. Alanganing humakbang si Alexandra papalapit kay Gilbert. Marahan namang inabot ng lalaki ang asawa sa newspaper ng araw na iyon. Otomatikong namilog ang mga mata ni Alexandra na makita ang headline. Confirmed. Alexandra Diquia is Mrs. Gilbert Romualdez. Napasinghap siya. Nanginginig na nag-angat ng tingin kay Gilbert. Sorry, hindi ko alam ang nagpakilala kang asawa ko kahapon sa BRC. Maybe one of the employees who heard you blabbed. That's why we ended in the front page. Ani Gilbert. Anyway, going out? Tumango si Alexandra. Pupunta ako ng office to collect my things. Good. I am going with you. Anito bago kinuha ang coat at mabilis na yon na isinuot. There is no better person to tour the new owner of the company than its previous owner, right? Humapdi ang dibdib ni Alexandra sa sinabi ni Gilbert. May ipapakiusap sana ako sa iyo, Gilbert. Our employees. Let's talk about that in the car. Anito bago kinuha ang kanyang kamay at tuloy na siyang hinila patungo sa pinto. Wala nang nagawa pa si Alexandra kundi ang magpatianod. Naguguluhan sa dapat niyang maramdaman dahil yon ang unang pagkakataon na kusang hinawakan ng asawang kanyang kamay. Iritableng nagising si Rose Ann dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng kanyang cellphone. Nagmulat ang dalaga at bumaling sa orasan na nasa bedside table. Napamura ito sa inis at napaupo sa kanyang kama. Who would call her at the freaking 45 minutes before 9 in the morning when she had a night last night? Gigil niyang inabot ang cellphone sa bedside table. Sanagot ng tawag via speakerphone. What? Pasinghal na sagot ng dalaga sa kung sino mang nasa kabilang linya. Oh, you little tigress. Woke up on the wrong side of the bed, huh? Anang tumatawag. Rumolyo ang mga mata ni Rose anong agad mahimikan kung sinong tumatawag sa kanya. It was her cousin, Alora. Half-cousin to be exact. Resulta siya ng isang affair. Alora came from the legal side of the family habang siya laging nakatatak sa kanyang pagkatao na bunga siya ng pagkakasala ni Carmina Alegre, ang kanyang ina, sa dating nitong boss na si General Mauricio Santillas, ang kanyang ama. No, pero narinig ko lang ang boses mo. Nasira ng araw ko. She had always loathed Alora. If for other people she is a witch, then Alora is the super witch. Ang taray naman umagang-umaga. Sagot ni Alora sa kabilang linya, mapakla. Kung sa bagay, makabasa ba naman ako ng masamang balita tungkol kay Gilbert, masisira din ang araw ko. Dugtong pa nito. Agad na napakarap si Rose Ann. Pinilig ang ulo ng kaunti upang tuluyang magising ang diwa. Anong masamang balita tungkol kay Gilbert ang sinasabi ng pinsan? Anong ibig mong sabihin? Nagmamadaling tanong ni Rose Ann. Oh my gosh, hindi mo pa ba alam? Nailantad na sa publikong totoo, it's confirmed. Your Gilbert Romualdez is already married to a certain Alexandra Diquia. Kalat na kalat ngayon ng balita sa lahat ng news outlet, mapaprint, TV or social media. Wala ka bang TV o kaya internet? Just how bad your life is right now, Rose Ann. Painsultong sabi ng pinsan. Di na sumagot pa si Rose Ann. Nagmamadaling nag-search sa internet ang dalaga sa latest news tungkol kay Gilbert. Ilang segundo lang lumantad na sa kanyang harapan ang sinasabi ng pinsan. Confirmed. Gilbert Romualdez is married. Gilbert Romualdez, the current president of Beaumont Romualdez Conglomerate, is married to Alexandra Diquia of Diquia Electronics, sources say. It can be recalled that rumors of Gilbert Romualdez's marriage to a certain unnamed bride surfaced 3 years ago. But since the identity of the bride was never revealed, it has always been assumed the art curator Rose Ann Alegre was Gilbert's girlfriend and potential bride. Nanginginig na binitawan ni Rose Ann ang kanyang cellphone sa kama. Hindi na siya pwedeng magpanggap sa mga kapamilya niya na papakasalan siya ni Gilbert sa takdang panahon dahil kinumpirmanan ng artikulo kasal na si Gilbert kay Alexandra. Sa buong 3 taon nakasal si Gilbert kay Alexandra, napaniwala niyang lahat ng kanyang mga kaanak na siya ang girlfriend ni Gilbert Romualdez dahil sa kasinungalingang iyon.
Bahagya silang nirespeto ng mga kamag-anak nila na kung ituring silang mag-ina dati parang basura. She had been doing a great job so far, not until that stupid old man, Anselmo, died and made Gilbert come home. Ngayon, unti-unting nalalaman ng lahat ang totoo. So what would that make her now? A mistress, just like her mother? Marahas na umiling ang dalaga. Pinangko niya ang sariling kahit kailan, hindi siya magagaya sa kanyang ina, sa isang babaeng nagmahal sa may asawa. Dahil alam niya ang mga hirap na pinagdaraanan nito. She had lived that shameful life with her mother, and now? No! Sambit ni Rose Ann, nangingilid ang luha. Hey Rose Ann, are you still there? Oh God, you're free to die in shame. Just don't make me listen to it. Ani Alora sa kabilang linya, natatawa. Hindi ka na dapat magtaka, Rose Ann. Your mother did it. Now you did it too. An apple doesn't fall far from the tree, isn't it? Patuloy ni Alora, humahalakak na. Get lost, you devil's spawn. Don't you dare appear in front of me again or I will claw your eyes out. Singal na dalaga sa pinsan na mula. Pagkabata talagang kinamumuhian niya na. But Alora just laughed. Whatever. Mistresses don't get the last laugh. Anito bago tuloy ang pinutol ng tawag. Sa gigil ni Rose Ann na ibato niya ang unan sa may vanity mirror. Naglaglagan ng mga toiletries na naroon. Kasunod o sunod-sunod na pagkatok ni Carmina sa kanyang pinto. Rose Ann, anong ingay yun? Okay ka lang ba anak? Nag-aano lang tanong ng ina. Sabalit lalo lamang ng gigil si Rose Ann. Get lost. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo. Singal niya sa ina bago umalis ng kama. Muling pinulot ang cellphone, dumiretso ng banyo at doon nag-lock ng sarili. She quickly dialed Gilbert's number. Siguro naman may explanation to sa kanya. Hindi po pwedeng wala. Nakadalawang ulit na tawag si Rose Ann sa number ni Gilbert bago nito sinagot ang tawag ng dalaga. Pinakausapan niya itong gumawa ng retracting statement na rumor lang ang kasal nito at ni Alexandra. Alam niyang forced marriage nang nangyari sa pagitan nito at ni Alexandra. Gilbert doesn't like Alexandra at all. Kumpiyansa siyang pagbibigyan ni Gilbert ang hiling niya but Gilbert dismissed her plea coldly. Hindi nga rin siya nito pinagbibigyan sa hiling niyang bisitahin siya nito sa townhouse niya. Gilbert had grown distant from her mula nang bumalik sila sa Pilipinas. Well, he had never been so close to her kahit nung nasa Singapore pa sila. Even if he allowed her to call him honey as an endearment, the relationship was never sweet nor romantic. He tolerates her most of the time mula noon hanggang ngayon. She saved his life after all or pretended to save his life. That first lie did it all for her. Nakapasok siya sa buhay ni Gilbert Romualdez nang walang kahirap-hirap. And she cannot just give up now, can she? Naroon na siya. Malapit na siyang maging Mrs. Romualdez. Titingalain siya ng lahat ng kasama ng mga umalipusta sa kanilang mag-ina. To hell with her job as an art curator abroad. Di siya alis sa Pilipinas nang hindi kasama si Gilbert. Nagawa niya tong ilayo kay Alexandra 3 taon ang nakakaraan. Magagawa niya yun ulit sa kahit anong paraan. Even if she had to kill Alexandra herself. Nag-angat ng tingin sa Alexandra nang bumukas ang pinto sa kanyang opisina sa Digia Electronics at pumasok mula roon ang bulto ni Gilbert. Nasa likuran lang nito si Jenny na inutusan niyang siyang magbigay ng company tour at ipakilala sa mga empleyadong asawa habang nagliligpit siya ng mga gamit. Gusto sana niyang ipaubaya yon kay Miss Jenny, kaya lang may naiwan pang gamit doon ng kanyang ama. Mas gusto niyang siya ang magligpit ng mga iyon. As final respect to Antonio Digia, the late owner and founder of Digia Electronics. Nang di na pumasok si Jenny sa kanyang opisina, at hinala lamang ulit pasarang pinto, nagsalita si Alexandra. Done with the tour. Alang dalaga, kaswal. Muling tinuon ang atensyon sa pagbabox ng mga gamit sa silid. Yes, your operation here is not that extensive as that in the factory. Sigurado ko mas exciting bumisita sa pabrika. Ani Gilbert. Lihim na piniikot ang tingin sa kanyang opisina. You have a nice office. Basic. Classic. It's Dad's. Umpisa ni Alexandra. Humakbang sa may shelf sa di kalayuan, bitbit ang isang box at doon nilagay ang librong nasa shelf. Hindi ko pa pinabago because sandaling natigilan si Alexandra. Naalalang ama bago, I want his memories here to linger some more. Anito't bahagyang bumigat ang dibdib. Ngayon lamang niya naisip na sa kagustuhan niyang isalba ang kumpanya ng ama. Sa huli, naiwala rin niya ito.
Sa mismong tao pa na kinamumuhian siya ng gusto. Alexandra, ayos ka lang? Untag ni Gilbert sa asawa. Di nakaligtas sa lalaki ang sandaling pagkatulala nito sa may shelf. Kumurap si Alexandra. Hinabig ang sarili bago pumihit paharap kay Gilbert. Noon niya napansin na nakaupo na ito sa gilid ng kanyang office table. Matamang nakatingin sa kanya. May naalala lamang ako. Pagdadahilan niya, muling itinuloy ang ginagawa. Come here, utos ni Gilbert sa asawa. Nagtatakang nilingon ni Alexandra sa Gilbert. Nakalahad na ang kamay nito. Hinihintay tumalima siya sa utos nito. Marahan pa tong tumango, urging her to step closer. Sandaling nag-alinlangan si Alexandra. Damang-dama niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Bakit hindi? Sigurado siyang lulunurin siyang muli na nakakahibang na presensya ni Gilbert kapag lumapit siya dito. Subalit puno man ng pag-aalinlangan. Sa huli, parang may sariling isip na humakbang ang mga paa ni Alexandra patungo sa kinaroroonan ng asawa. Lalo niyang nahigit ang kanyang hininga nang bigla siyang ikulong ni Gilbert sa pagitan ng mga binti nito. Ang mga kamay tila bakal na nakahawak sa kanyang magkabilang bewang. Niyoko ni Gilbert si Alexandra. Tinitigan ang mapupula at bahagyang nakaawang ng mga labi ng asawa. He'd be damned if he would deny that those lips were the most addictive he had ever tasted. At kung bakit niya ginagawa ang ginagawa niya ng mga oras na yon, hindi niya alam. Maybe he's crazy or he is bewitched. Either of the two. Isa lang ang nasa isip niya ng mga oras na yon. Hindi niya alam. Maybe he's crazy or he's bewitched. Ang muling angkinin sa Alexandra. Gilbert ever so gently touched Alexandra's lips with his thumb. Raw desire for his unwanted wife overtaking him fast. Pilit hinahawakan ang kakaunti pang natitirang pagpipigil sa sarili. Tell me, did you allow your lovers na makipagtalik dito? Ani Gilbert, controlled anger in his voice. Automatic naginig si Alexandra. Kumislap sa isip ang alaala ng nagdaang gabi. Gilbert, wala. Maniwala ka? Walang ibang naging ibang lalaki sa buhay ko kundi liar! Ani Gilbert sa mababang tinig. Pinaglakbay ang isang kamay nito paitaas sa kanyang skirt. Pinigil ng dalagang mapasinghap sa sensasyong agad na lumukob sa kanya. Pinapaso ni Gilbert ang pagnanasa ng kanyang balat. Muling inaagaw ang kanyang katinoan. Ilang sandali pa tuluyan ang inangkin ni Gilbert ang mga labi ni Alexandra. Hindi gaya ng nagdaang gabi, marahan naging paghalik nito sa kanya. Mayroong suyo. Muli, naramdaman ni Alexa na tila siya duduyan sa ulap. Nalulunod sa bawat haplos sa talik ni Gilbert. Moan my name, utos ni Gilbert sa pagitan ng paghalik sa asawa. Sandaling natirihan sa Alexandra, pilit na umaahon sa pagkasunod na sensasyon. They couldn't possibly do it there, can they? Nasa opisina sila for crying out loud. Hindi soundproof ang silid na iyon at nasa labas lang ang table ni Jenny. Maririnig sila pihado at, oh, di na napigilang ungol ni Alexandra. Throwing her head back, kumapit ng husto sa ulo ni Gilbert nang bigla, bumaba ang mga labi nito. Moan my name, Alexandra. Gusto kong maalala mong ako ang gumagawa sa iyo ngayon nito at hindi ang ibang lalaki? Ani Gilbert, ipinagpatuloy ang ginagawa sa kanya. Oh, Gilbert! Wala sa sariling sambit ni Alexandra. Gilbert chuckled. Gilbert didn't waste any more time. Muli, malakas na napasingap si Alexandra. Di na alintana anuman iisipin ng mga taong maaaring nasa labas ng opisina. Shit! Alexandra de Gil was a vixen. And hell, she is forbidden. Why, she is his enemy. And yet no other woman had ever drove him mad the way he was right at that moment. I am really messed up, big time, naisip niya. Maya-maya pa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Alam niyang si Victor yon dahil may inutos siya sa assistant bago siya bumalik sa opisina ng asawa. But Alexandra held on to him tighter. Her walls tightening around his fingers. Come for me, my pretty liar, he said. Tuloy ang napayo ko si Alexandra sa dibdib ni Gilbert. Nakagatang pang iba pang labi. Alam ni Alexandra na malapit na siya sa sukdulan. Few moments more, she called his name as she came undone in his hands. Good girl, bulong ni Gilbert mismo sa kanyang tenga. Nanginig naman si Alexandra habang naghahabol ng hininga. Di siya makapaniwalang nagawa niyang magpadala kay Gilbert ng gano'n na lang at sa loob pa ng kanyang opisina.
Nahihiya siyang aminin na ganun siya kahina pagdating kay Gilbert. Naramdaman ni Alexandra ang paghalik ni Gilbert sa kanyang buhok. I wanted to stay and bang you senseless, my pretty liar, but I have to go somewhere. I'll see you at the house. I will collect what's due to me tonight. Ani Gilbert bago siya marahang binitawan. At bago pa man makauma si Alexandra sa manangyari, nakalabas na si Gilbert sa pinto.